Kahit ipanganak pa uli ako sa susunod kong buhay, kung may buhay, 3, 4 o 9 na buhay, never again ako sa mga butang ng mga Marcos na yan. Lahat yan magnanakaw. Kaya hindi bringer of hope and change si Amy Marcos. Isang kadyotahang acting-acting. Sabi ko nga, political statement lamang yan. I understand, magkaibigan sila ni Inday Sara. Hindi ko pakikialaman yung kanilang pagkaibigan. Sabi ko, hindi ko rin pakikialaman kung anong strategy ni Inday Sara. Pero yung kadyotahan ni Amy dyan sa dahig, na biglang nag-show up, na nagpapanggap na akala mo siya magpapauwi kay Pangulong Duterte, isa pong fake news yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Reaction Update PH nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon mga kabik. ICC, pinapaasa lang ang ating Pangulong Duterte sa pagpapalaya sa kanya. Yan po ang ating tatalakayin natin ngayon. Dito nga mga ka-update, 4 na buwan na ho, simula ipagkanulo nitong si Bongbong Marcos ang ating Pangulong Duterte sa ICC. Noong March pa mga ka-update ha. Ngayon mga ka-update, wala pa rin pong ipinapakitang galaw o motibo ang ICC na pagkakaroon ng interim release kay FPRRD. Ngayon mga ka-update, kahit ano pa hong gawin ng admin ngayon ni Marcos Jr., kahit mapukpok pa ang ulo nito sa pader at maisipang gusto nang ipauwi sa Pilipinas ang ating former president, ay wala na ho tayong magagawa. Ang tanging makakapagpalabas lamang kay Pangulong Duterte mga ka-update, yung mga judges ng ICC. Yan lamang mga ka-update, kahit pilitin nila Senator Alan Peter Cayetano na maghain ng resolusyon sa ating Pangulo, political statement lamang yan. Kaya mga ka-update, ipinapakita lang ho nila na gumagawa sila ng paraan para mapalaya si Tatay Digong nang sa gayon sa papalapit nga na 2028 election mga ka-update. May masasabi ho silang, iboto nyo ako dahil sinusuportahan ko ang ating Pangulong Duterte at gusto kong mapalaya ito. Yan po ang mga ipinapakita nila at ginagawa nila. Ganun yun mga kapit. Dahil kahit anong pilit nilang resolusyon, as ICC judges pa rin ang magdedesisyon at maghuhusga kung papalayain nila ang ating Pangulong Duterte. Kaya mga ka-update, naglabas na nga ng saloobin si FPRRD na kung sa sihig nga siya matuluyan, doon na lamang siya i-terminate at huwag nang iuwi. Dahil masakit ho ang loob niyang binitresa ng kanyang bayan mga ka-update. Mismong kapwa Pilipino niya ang lumapas tangan sa kanya. Matanda na ho yun mga ka-update. Marami na hong maintenance. Marami na mga ka-update. Kaya kahit na matanda na siya mga kabit, yung pagmamahal niya sa bayan, diretso at buong-buo ang puso. Kaya ngayon mga kabit, pakinggan ho natin ang magiging pahayag ni Maharlika patungkol dito. Sino ang magpapalaya kay Pangulong Duterte? Alright. Hello mga palangga. Ayan. Mag-ICC muna tayo. Iconic Claire Collective. Be iconic, be the revolution. Kaya everyday is a revolution day dito sa atin. Okay? Sa ating channel. Okay? Ngayon, ang feeling ko ngayon, simple lang. Hi, Zorro. How are you, my darling? Simple lang, di ba may moment tayong ganyan? Siyempre, ang unang-una, si Verana Live Studio TV27. Hi, Verana. Thank you for defending me, ha? I love you na. Okay muna. Mag-blush muna tayo ng ating ICC. Alright? Mag-blush muna tayo. Kasi mukha akong pale na pale. So, dapat meron dramatization. 101. Dapat, syempre, pag makipaglaban tayo, pag pumunta ka sa giyera, dapat ang alindog mo, wag pakabog. Ayan. Tapos lagyan lang mo ng konting ganyan. Di may kulay ka na. Ayan. May kulay na si Palangga. Abangan nyo ang launching natin ng Iconic Claire Collective. Alright. Be iconic. Be the revolution. Okay. Go na tayo. Okay. Anong mga chika boom boom? Tayo ay nasa ibang planeta. Nagtatago. Di ba yan naman yan? Nagtatago. Sabi ni Linlin, Ma'am, you block me in Boljakan. Did I? Hindi ko alam, Linlin. Ambot, why ko kabalolin. Baka nadamay ka sa ginorgor na mga I don't know, hindi ko alam. Sige, Linlin, hanapin ko ano pangalan mo doon. Hindi ko alam kung paano hanapin yung mga ginorgor na Yung mga nakalibing na.
But of course, Palangga, I love you. Baka nagkamali lang. Anyway, I love that shade, sabi ni ST Zo Arsenia. Malapit ng launching natin, ha? Alright, hello from South Korea, si Kukuma. Today ay merong event, with the Vice President Inday Sara at marami pang mga ibang personality na nasa The Hague. Diba? Ang personality ko nasa ibang planeta, wala ako sa The Hague. So sayang naman yung alindog ko. Alam ko, tinatarget ako ng mga alpotera at mga putangay ng mga mga jutang genemes na mga bitterness. Okay, yung mga Alpotera group at syempre itong mga bangag Alpoterang Rebelde group. Anyway, ayan, alright, at least hindi kayo kakaba-kaba at ako'y nasa ibang planeta nagliliwalyaw. Alright, nakita niyo ba yung aking Social Climbing 101 at pupunta na tayo sa Social Climbing 102. Alright. Ayan, na-miss nyo ako, sabi ng mga Palangga. Miss Marlica, sana sa dahig ka at yung grupo, yung mga taga-Switzerland. Ayan, sana naman nag-bus kayo ng bonggang-bongga, pinuno nyo yung 10 bus. Kahit wala si Palangga nyo, anda naman siyempre pinaka-Palangga, ang ating Inday Sara, di ba? At siyempre ang ating Pangulong Duterte. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating laban. At ano ba, chika boom boom ngayon? Yes, Roy Agapay. Yes, padayon lang ta. Alright. Ay, bakit nagsasabi ang dami black? Wala akong binlock, ha? Mga ano lang ang binlock ko, ha? Mga, mga pangit. Ay, Ma'am Parvina. Shilon, hindi kita binlock. Bakit ano ba sinabi mo? Hindi ako nagbablock kapag mabait. Okay, hayaan mo na, hinapin ko na lang kayo. Message nyo na lang ako sa Marlica Network. Meron pa naman tayong isang, actually, we have 3 buhay ko sa Facebook. Okay? Boljakan, Marlica Network, and Marlican Travel and News. Ang importante, hindi ko kayo binablock sa YouTube. Okay, though. Okay. So, wala bang alpo? Hindi ko alam siya. Nayamo siya yun. Pag-aralan ko na lang yung paano ko kayo ibabalik. Alright. So, ngayon, I think few hours ago ay nag-release, di ba? Excuse me. Ng statement. Okay? Ang ating, ito, nakakita ko sa post ni, unahin muna natin yung ICC, no? Yung ang ating Pangulong Duterte. Ano ba? Ano ba title natin, mga hitad? Tignan ko muna kung anong title natin. Sino ang magpapalaya kay PRRD? Then, let's talk about Pulveron update, Lisa Tanas. And also, we'll talk about other news later. So, ngayon, mga kababayan, syempre nakita nyo naman na unang-una, ang nagbida-bida dyan ay si Amy Marcos, di ba? Yung kanyang mga minions, yung kanyang mga trolls, di ba? Nung una niyang punta sa The Hague, ay si Amy na raw ang bringer of hope and change for PRRD. Yun po ay isang malaking fake news at isang malaking kasinungalingan. Then, si Mangga, bumalik na naman uli, nag-emote-emote na naman doon. I believe nakikipag-ugnayan siya sa DFA, not DFA, sa embassy natin, or maybe sa DFA, para sa pag nagkaroon ng interim release ang Pangulong Duterte, ay, may mga suggestion na doon muna si Pangulong Duterte sa embassy o kung saan man. Actually, din si Cayetano, di ba, si Senator Cayetano ay naghain din ng resolution na palayain ng Pangulong Duterte, na nanawagan, pinipressure ang ICC, na papalaya ang Pangulong Duterte, pero sa totoo lang, mga kababayan, wala pong pwedeng makapagpalaya kay Pangulong Duterte kundi ang ICC lang. Lahat po yon ng mga sinasabi ng mga, sorry na lang kung matamaan sila ng mga mura ko, ng mga jutang ginemes, lahat po yon ay political statement. Meaning, pang-politika lamang para pagpapakita na kunyari, ang iba naman totoo, na mahal nila ang Pangulong Duterte, gusto nilang mapalaya, pero lahat po ng mga yon ay kapotahan, kajuta-jutahan to the highest level. Now, anong sinasabi ng ICC dito, ni Kaufman? Tandaan nyo, si Kaufman ay lawyer ng mga Marcos in the past. Lawyer nila. So, hindi natin alam kung ito ba ay magaling ang depensa ni Kaufman. Kasi alam nyo,
sa bawat kaso ng kahit anong kaso, pagalingan niya ng abogado. Kung may hinahina ang abogado mo, medyo mahirapan ka ng bonggang-bongga. Let's talk about updates dito, no? 9 hours ago from Spoke Sari Roque. Ang sabi niya dito, updates from The Hague. Urgent defense request to suspend adjudication on the defense request for interim release. Meaning, urgent o agarang pagsuspende ng paghatol ng depensa tayo ni Pangulong Duterte yung request niya sa interim release, meaning ay pinapatigil muna. Nire-request muna ni Kaufman na itigil muna. Ang sabi dito summary highlights, former... Ayun nga mga kaabig, sa naging pahayag nga ho ni Maharlika, naging abogado rin pala ng Marcos si Atty. Kaufman. Ngayon mga kaabig, ano ho sa tingin nyo ang ginagawang resolusyon ni Atty. Kaufman para sa pagpapalaya ni kay Pangulong Duterte? Tinutulungan niya po ba ito? O sangkot din po ba? O kakampi ito ni Marcos Jr.? Pakinggan po natin mga kabig. O paghatol dito sa interim release ni Pangulong Duterte. At ayon dito, according to the camp of the former president, there was a failure to provide vital information to the defense. So may mga dokumento na kulang pa. So ang nakikita natin dito na baka kasi dahil kulang pa, hindi na naman papaboran yung interim release ng Pangulong Duterte. Kaya gustong i-secure o i-ensure ni Kaufman na kompleto recados ang mga dokumento. So tignan natin. Sabi dito, yes, according to the camp of the former president, there was a failure to provide vital information to the defense. The defense attempts to obtain over the course of 2 months have, for the most part, been slow-walked and stymied. Okay? The defense added that as a matter of fairness and in the interest of justice, the pretrial chamber must first receive all pertinent information before rendering its decision since nawala na, since what? Okay? Anyway, mga kababayan, okay, ito na ngayon. So, yung abogado ni Pangulong Duterte ay talagang in-stop niya muna na wag muna magdesisyon ang chamber, okay? Itong pre-trial chamber, itong mga umuusig kay Pangulong Duterte dahil nga meron pa siyang gusto niyang ibigyan siya ng mga dokumento, okay? Mga dokumentong, baka kasi mamaya ay magdesisyon na naman nga, sabi ko nga, ng kapalpakan. Ngayon, mga palangga, ano ang ibig sabihin nito? Delayed na naman. Madidelay na naman ang pagpapalaya o temporary release kay Pangulong Duterte. Anong ibig sabihin nito, mga palangga? Ilang araw na naman si Pangulong Duterte, let's say for example, kung mapadali ang kanyang pagpalaya, which is hindi naman tayo pessimistic, pero nga alam niyo naman, ang ICC, ang kanilang misyon, ang kanilang target, kaya nga sila nakipag-ugnayan kay Bangag. Kaya nga sila nakipag-ugnayan at si Bangag at si Lisa Tanas at ang mga kampon ay ipinagkanulo ang Pangulong Duterte o pinakidnap, di ba? Yun ang purpose nila. Kaya I don't think, sabi ko nga, hindi tayo naman nagdi-negatibo dito or pessimistic, pero nakakalungkot dahil lumilipas ang araw, ang Pangulong Duterte ay patuloy na naghihirap dyan sa ating, dyan sa ICC. Ngayon, kaya nga hinihingi ng depensa ni Kaufman kasi nga, para daw maging patas yung decision making nila or yung pag-atol nila dito sa interim release ni Pangulong Duterte. So ngayon, mga kababayan, anong impact sa atin na sumusuporta kay Pangulong Duterte? Okay? Hindi siya maganda. Okay? Kasi unang-una, madidelay na nga naman. 'Di ba? Buti sana kung sabi ko, kung 40 years old na ang Pangulong Duterte, ano yung magiging epekto nito sa kanya? 'Di ba?
Araw-araw siya magpapakahirap sa kaaantay kung kailan na naman. Imagine yung pag-apply pa lang ng interim release na yan, inabot ng 50 plus days. Dapat pagpasok pa lang, first week pa lang, yan na agad ang inuna ni Kaufman. Pero syempre, hindi naman tayo nagagaling-galingan dito. Yun ay observation lamang natin dito. 'Di ba? Kasi possible naman i-file lahat yan. Kaya nga hindi natin tinatanggal yung issue. Ano ba to? Si Kaufman ba ay talagang para kay Pangulong Duterte? O siya ay, dahil nga hindi mo mawawala sa isipan natin na nakakaalam na si Kaufman ay abogado ng mga Marcos. Nakita niyo naman ang twisting ngayon sa social media, di ba? Pinupuri si Mangga, si Satanas, si Mangga, yes. Di ba? Ng mga bangag alpotera. Anong ibig sabihin yan? Putang ina, kahit ipanganak pa uli ako sa susunod kong buhay, kung may buhay, 3, 4 o 9 na buhay, never again ako sa mga butang inang mga Marcos na yan, lahat yan magnanakaw. Okay? Kaya hindi bringer of hope and change si Amy Marcos, isang kadyotahang acting-acting, sabi ko nga, political statement lamang yan. I understand, magkaibigan sila ni Inday Sara, hindi ko pakikialaman yung kanilang pagkaibigan. Sabi ko, hindi ko rin pakikialaman kung anong strategy ni Inday Sara. Pero yung kadyotahan ni Amy dyan sa The Hague, na biglang nag-show up, na nagpapanggap na akala mo siya magpapauwi kay Pangulong Duterte, isa pong fake news yan. Ayun na nga mga kapatid, mismong si Maharlika na nga ang nagsabi na kahit si Senator Amy o si Senator Alan Peter Cayetano ay hindi magagawang pauwiin ang ating Pangulo, kundi ang ICC judges lamang. Dahil nga naman mga kapatid, papalapit na una naman ang 2028 election at mag-iingay na naman po sila para ipakita nga naman sa ating mga kapwa Pilipino na sinusuportahan nila etong ating Pangulong Duterte nang sa gayon iboto natin sila. Yan po ang katotohanan dyan mga kapatid. ICC judges lamang ang makakapag-desisyon para pauwiin ang ating Pangulong Duterte. Kahit sino pang politiko ang pumunta doon sa Hague, wala pong makakapagpalaya kay Pangulong Duterte kundi ang ICC, yung mga judges lamang doon. Yan ang itaga nyo sa utak ninyo. Kahit na maghain pa si Cayetano ng kadyotahang resolution na yan, political statement yan. Ibig sabihin, pinapasabi lang sa buong tao, sa mga botante na ay, nasa sunod na halalan, iboto niyo ako ha. Kasi syempre, di ba, sinuportahan ko ang Pangulong Duterte, gusto ko siyang makalaya. Kahit baliktarin pa nila, kahit sinong politiko, kahit si Bangag, dahil ibinenta niya ng Pangulo, pinagkanulo niya na. Kahit pa sabihin ni Bangag na, okay, binabawi na namin. Kasi nagkamali kami, napakabait ng Pangulo namin yan. Kunyari si Bangag ay pinasukan ng higad sa ulo, o pinasukan ng demonyo, o whatever, kung anong pumasok sa utak niya. Di ba? Hindi na yan maibabalik ang Pangulo. Yan pong ilagay nyo sa utak nyo. Kahit ano pang di Amy Marcos sa Hague, hindi niya mapapalaya ang Pangulong Duterte. Unless na ibigay niya ang pera sa mga judges, o ito, bayaran ko kayo ng ilang bilyon, palayain niyo si Pangulong Duterte, I think yun ang makapagpalaya kay Pangulong Duterte kung ibabribe niya yung ICC chamber o judges. Yun mga palangga. Kaya nakakagalit, nakakagigil yung ginagawa ng ngayon ng ICC. At syempre, nanggigigil din ako dahil ang bagal ng defense. Diba? Ang bagal ng depensa, huwag kayo palilin lang. Ang dami mga trolls na yun na puring-puri si Amy. Isang putang inang yan. Isang kadyotahang mga kasinungalingan yan. Hindi niya mapapalaya si PRRD. Ang pwede niya lang gawin, magbiga-biga dyan. Ay, ano ba yan? Alpot, patotot. Ganon lang. Diba? Maniwala kayo sa akin. Walang makakapagpalaya kay Pangulong Duterte na politiko. Wala. Zero. Nada. ICC lang. Mapapalaya lang yan kung sakaling tumatanggap ng bribe yung mga yan. Ito, tig-1 billion kayo. Pakawalan nyo na yan. Baka mangyari yan. But hindi natin alam kung anong mga turn of events in the future. Diba? Kasi walang timeline eh. Kailan di ba ni Kaufman yan? Ba't ba ako gigil sa kanya? Ang bagal. May timeline ba siyang binigay? O sige,
Huwag na muna kayo magdesisyon. Stop mo muna yung adjudication, chuba-chuchu, eklabush na yan. Huwag muna kayong humatol kasi inaantay pa namin yung mga dokumento sa kabilang kampo kasi baka tanim na naman yan, which is, obviously ganon. Asan yung timeline, Kaufman? Nasaan yung timeline? May timeline ba kung kailan uli niya ipapasa? Kapag antay na naman tayo ng 3 buwan. Ano na si Pangulong Duterte doon? Panis na sa loob. Pumapayat na nga. O antayin nila pa na may mangyari kay Pangulong Duterte. Wala pong saysay yung kadyutahan pronouncement ng mga politiko na nagsasabing, ito, ganito, ganyan, ipupush natin itong mga ganito, ganito. Alam niyo kung anong magkakapagpalaya kay Pangulong Duterte? Yung sinabi ko sa inyo? International rally. Diba? Pressure nyo. Umikot talaga kayo sa ICC. Paano ngayon yung mga tao? Hindi naman lahat pumunta ngayon sa 19 dahil mga putang inang mga NPA, Alpotera aligned, kinakalaban ng Maisog at saka DDS. So, sinong may gawa niya na bakit naghati-hati yung mga tao? Tignan nyo ngayon yung tao. Tignan nyo sa mga live. Nawala na yung tao nung March 23, nung unang-unang pumunta ako doon, nung March, birthday ni Pangulong Duterte, nung birthday ni Inday. Bakit? Ito ba ay divide and conquer? Bakit tinatamad na? Hindi naman tinatamad. Bakit nawawala ng gana ang mga DDS at Maisog sa Europa na gumastos mag-bus? Dati ilan-ilan ang mga bus. Nakilala ko yung mga yon. Tignan nyo ngayon. Bakit? Dahil dinivide na tayo ng mga alpoterang bangag. Yan ang isalaksak nyo sa utak ninyo. Ngayon, yung pag-delay kay Pangulong Duterte, makukuha ba yan sa live lang natin dito? Sige nga. Makukuha lang ba natin yan sa live? Nasa custody ng ICC ang Pangulong Duterte. Kahit maghubad pa si Bangag at saka si Lisa Tanas dahil nasobrahan sila sa pulburon, hindi nila maibabalik ang Pangulong Duterte dahil nasa jurisdiction na ng ICC. Lahat yan. Bakit nakausap ko ang ibang mga grupo? Nawawalan sila ng gana pumunta sa ICC dahil pakaramdam nila at nakita naman namin infiltrated na ang dahig. Ang Duterte State. Tignan nyo. Yung sino ba yon? Yung rebelding mga kaliwa. Who's that name? Yung matanda. Kung kayo mga alerto doon. Sino yon? Ano pangalan ng palangga? May nakita ako. Who's that matandang nagpa-picture kay Pangulong Duterte? I forgot. Di ko kasi kilala yung impacto na yon eh. Kung ako nandoon, sungal-ngalin ko talaga yon. Sino yon? Mag-can you comment? No, sa Joma Sisong patay na yung palangga. Si Walden, thank you. Thank you, Andrea Moises. Si Walden, nagpicture siya? Nagaganon-ganon siya kay Pangulong Duterte? Pinayagan nyo doon? Kung ako nandoon, makatikim talaga sa akin yung putang ng Walden na yan. Diba? Yung bunga ko man lang sigawan ko yung hayop na yan. Pinayagan ninyo, nagbabuyin ng Pangulong Duterte, nagaganon-ganon dong hayop na yan. Dapat pinalunok nyo yung, what do you call it? Yung standee ni Pangulong Duterte. Pinayagan yung bastusin kayo sa teritoryo nyo? Kung teritoryo ko ang Duterte Street at nandoon ako sa presensya niya, do or die, susungal-ngalin ko yung putang ng matandang yon. Pambabastos yun. Pinasok kayo sa sarili nyong bahay. Tama ba ako, mga palangga? Teritoryo natin yon. Pumasok sila doon. The moment na pumasok sila, trespassing sila, nanggulo sila. Sino nag-allow? Bakit pumasok yung Walden na yon? Nagigil ako nung nakita ko yung letrato ng hayop na yon. Sino ang nag-allow? Bakit kayo nagpapasok ng NPA dyan? Wala bang, akala ko ba matatapang tayo mga Bisaya? Hindi ako nagyabang-yabang dito. O nakita ko yun, pisatin ko itlog ng putang inang matandang yun eh. NPA makakaliwang grupo. Pinayagan yung basusin ng Pangulo sa pamamahay natin dyan sa Duterte Street. Sige nga. Kaya sabi ko sa inyo, nagkamali ba tayo? Bangag, Alpotera, infiltrated na tayo. Look at the event now. May mga tao pero hindi katulad yung sobrang nagkakumayaw sila kay Inday Sara.
Dahil sobrang pagsusuporta nila kay Pangulong Duterte. Pero yung babastusin nila, hindi ako nagsasalita. Ay, hindi ako nagyayabang dito. The moment na approach mo ako, provoke mo sa akin, patay kong patay ito. Mamatay na tayong dalawa, ikaw mapatay ko. Ganun lang naman yun. It's either ako mapatay mo o ikaw ang mapatay ko. Papasukin mo ako sa teritoryo ko. Pambabastos yun kay Pangulong Duterte. Sa atin, pinasok kayo dyan. Wala man lang isang Bisaya dyan. Abi na ako, isugta, may isugta. Nga naman, ni isa walang nag-aklas sa inyo dyan. Gawin nyo yan, na nandyan ako, ng kahit sino dyan na magganon-ganon. Pipisitin ko talaga yung itlog dyan or duraan kita. NPA ka. Kasi atin yun. I-meaning, wala silang karapatan mambastos. Atin yun, hindi yun sa kanila. O, ano yan? Infiltrated na tayo. Kasi wala ni isang matabang doon na nagtanggol kay Pangulong Duterte. Nakita nyo ang nangyayari kay Pangulong Duterte. Nasa loob na, pinapayagan nyo pang bastusin na harap-harapan. Asan ang tapang ng Bisaya? Nasaan? O talawan lang mo? O por ano lang kayo? Para lang kayo sa views, o para lang kayo sa connection, o para lang kayo sa mangga, o para kayo sa kabigaan o kalputan, o pera-pera.